Paghimay natin sa mga nagawa ng Pangulo bago ang unang anibersaryo niya sa pwesto bukas. Sa top 5 urgent national concerns na lumabas sa survey ng Pulse Asia, sunod nating himayin ang issue sa sahod at trabaho. At gaya po ng nabanggit natin sa breaking news kanina, aprobado na ang dagdag sa minimum wage sa Metro Manila. Ang detalye sa special report ni Cedric Castillo. Dahil batak sa trabaho, hindi na raw iniinda ng construction worker na si Dante ang sakit ng katawan at kahit maging ang bulsa, umaaray din. Hindi raw siya pinanghihinaan basta't para sa sanggol na anak at sa asawang may sakit. Diaper lang, buti nga hindi na nagagatas eh. Yung 12 peraso, 100 plus na. Kaya kapos din eh. Ilang araw lang yun, tatlong araw lang. Kapos na kapos lalo na ngayon sir kasi yung asawa ko po nagda-dialysis na eh. Kaya ayun, talagang kailangang kumayod. Bilang head carpenter sa construction na ito sa Quezon City, 800 pesos kada araw ang sahod ni Dante. Kada linggo hanggang 3,500 daw ang naiuuwi niya sa pamilya. Kung natupad lang daw sana ang kanyang pangarap, pihadong mas magaan daw sana ang kanilang buhay. Sana mag-ibang bansa eh, kaya nga lang hindi naman po ako pinalad eh. Wala po na ibang naging trabaho. Wala po eh. Yun lang alam ko na trabaho eh. Hindi naman po ako nakapag-aral na. Bahagyang mas mataas ang sahod ni Dante sa minimum wage sa National Capital Region na nasa 570 pesos kada araw. Base ito sa wage hike na ipinatupad Hunyo ng nakalipas na taon. Pero sa tala ng GMA Integrated News Research at base sa datos ng National Wages Productivity Commission at ng Philippine Statistics Authority, ang halaga ng sweldong yan mas maliit ng higit 15% kung ibabangga sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ibig sabihin, ang sahod na 570 pesos sa Metro Manila katumbas lamang ng 483 pesos na panggastos. Sa ibang lugar sa bansa, mas malaki pa ang pagkakaiba ng tinatanggap na sahod at halaga nito. Sa Mimaropa halimbawa, 280 pesos lamang ang real minimum wage. Dito sa Kamaynilaan, ang mga low-wage earners na tulad ni Dante, gusto lamang daw ng komportableng buhay. Pagka sa 1,000, ganyan, 1,100, mga ganyan, maganda na yun. Oo. Pero ano pa yun, pagka nag-overtime ka pa, may another diba? Extra income mo. Base sa pag-aaral ng grupong Ibon Foundation, para mamuhay ng disente sa Metro Manila ang isang pamilyang may 5 miyembro, kailangang nasa 1,160 pesos kada araw ang pumapasok na pera sa pamilya. Katumbas ito ng mahigit 25,000 pesos kada buwan. Yung kasalukuyang minimum wage sa NCR na pinakamataas na sa Metro Manila sa buong bansa na 570 pesos, kalahati lamang siya ng 1,160. So ibig sabihin, para nga maabot yung ganong klaseng minimum na disenteng salary ng pamuhay, kinakailangan ng dalawang wage earner sa bawat pamilya. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin na sobrang laki, actually inflation rate natin nakarang taon, at kahit pumagal ngayon, mataas pa rin ang presyo ng bilihin, actually kinain din yung mga wage hike. Tugon naman dito ng Department of Labor and Employment o DOLE. If you have 2 or 3 workers in a family and you have the family income, baka lalampas dun sa sinasabi. Kaya nga ang challenge, having said that, ang challenge talaga makalikha tayo ng karagdagang hanap buhay. Ngayong araw, inaprubahan na ng NCR Wage Board ang 40 pisong aumento sa minimum wage. Dahil dyan, magiging 610 pesos ang dating 570 pesos na daily minimum wage sa non-agricultural sector. Sa mga maliliit na negosyo naman, 573 pesos na ito mula sa dating 533 pesos. Hindi pa malinaw kung magkakaroon din ng wage hike sa ibang rehiyon. Ang huling wage hike sa bansa na aprubahan noong 2022 bago umupo si Pangulong Bongbong Marcos. I am very sure na meron din tayong madidinig yan na hindi sapat, kulang, nothing is enough. But we have to make a balance and make sure na yung anumang pagtugon sa pangangailangan ng manggagawa at kanyang pamilya ay hindi naman mangangahulugan ng pagkapinsala ng mga namumuhunan.
Bukod dyan, mayroon ding mga nakabinbin na panukalang batas para sa across-the-board na dagdag pasahod mula 150 hanggang 750 pesos sa mga manggagawa sa private sector. Paliwanag ng DOLE, kapag balanse ang pasahod at kita ng mga kumpanya, magiging kaaya-aya ang bansa para sa mga foreign investor. Kailangan po natin na makita ng mga existing investors at saka potential investors na tayo po ay pwedeng makapagbigay din sa kanila ng tinatawag na fair return of investment. Wala naman hong negosyo rito. Makikita nila na puro abono. Sa gobyerno, naipatupad na ang huling increase alinsunod sa Salary Standardization Law. Halimbawa, para sa Salary Grade 1, epektibo noong nakaraang Enero, kulang-kulang 500 pesos kada buwan ang nadagdag sa sahod. Ang magandang balita, unti-unti namang bumababa ang bilang ng mga walang trabaho. Base sa datos ng PSA, nasa 5.2% ang unemployment rate noong simula ng termino ni Marcos. Katumbas ng 2.6 milyong Pilipino ang walang trabaho. Nitong nakaraang Abril, bumaba na ito sa 4.5%, katumbas ng 2.26 million unemployed Filipinos. Ayon sa DOLE, aabot sa 700,000 na mga Pilipino ang dumadagdag sa labor force ng bansa kada taon, kaya kulang na kulang daw talaga ang mapapasukang trabaho. Napakahalaga raw ng papel ng private sector, lalo pat karaniwan ay short-term lamang daw ang nalilikhang trabaho ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.